Patawarin mo ako kung kailangan kong gawin to, anak. Sabi ni Josie. Nanginginig ang kanyang boses at punong-puno ng luha ang mga mata. Gusto kong maranasan mo maayos sa buhay. At batid ko na hindi mo yan mararanasan habang kasama mo ko. Alam ko na aalagaan at mamahalin ka ng mga tao na nakatira sa mansyon na ito. Ayon sa mga narinig ko ay gustong-gusto raw nilang magkaroon ng anak. Ngunit hindi sila binigyan ng pagkakataon. Baka ikaw ng anak na hinihintay nila. Habang siya'y umiiyak, patuloy niyang niyayakap ang anak niyang si Knight. Mahal na mahal kita, anak. Hindi ako nagsisisi sa pasya kung isilang ka sa mundong to. Sa loob ng 9 na buwan na tayo magkasama, naging masaya ang mama. Kahit pa paano nakakalimutan ko ang lahat ng problema ko kapag kasama kita. Ibinaba ni Josie ang kanyang anak sa harap ng gate ng mansyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mahal na mahal kita. Pangako ko. Babalikan kita kapag kaya ko nang buhayin ka. Hanggang sa muli. Anak ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Miss, baka pwede naman po ako makahingi ng pagkain, no? Kahit mga tira-tira na lang po, ayos lang sa akin. 2 araw na po kasi ako hindi kumakain. Sobrang gutom na po ako. Papanghusga ang mga mata na tiningnan si Josie ng babae mula ulo hanggang paa. Ilang taon ka na ba? At bakit parang malaki ng tiyan mo? Tanong ng babae. Sa tono pa lamang ng boses nito ay para bang minamaliit na siya nito. 17 na po ako. Nauutal pa rin ang sagot ni Josie na mas lalong ikinataas ng kilay ng babae. Sus! Napakabata mo pa nga pero buntis ka na kaagad? Ang laki na rin ng tiyan mo, oh. Mukhang kabuanan mo na yata. Naku, kakaiba na talaga mga kabataan sa panahon ngayon, ano? Matapos bumuka ka at magpakasarap, manghihingi ng tulong sa kung kani-kanino lang dahil wala nang maipapakain sa sarili. Napailing na lang kay Josie ang matandang babae. Bagaman nasasaktan siya sa sinabi ng babae, ay mas pinili niya na lamang na wag nang magsalita at hayaan na lang ito kung ano-ano ang sabihin sa kanya. Kinuha ng babae ang mga tira-tirang pagkain ng customer sa karinderya nito na nasa hugasin at nilagay sa isang plastic. Oh, eto, kainin mo yan. Para sana sa alagang aso ko yan pero sa'yo na lang dahil mukhang higit na mas kailangan mo. Sabay na marahas na ibinigay nito kay Josie ang plastic na yon. Maraming salamat po, miss. Sabi ni Josie na pinipigilan lang ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Grabe na talaga mga kabataan ngayon. Sigurado ako na palamunin lang yung magulang niya. Nagpabuntis pa, kaya siguro pinalaya sa kanila. Ay, yan tuloy ngayon, wala nang masilungan kaya namamalimos na lang. Rinig na rinig pa ni Josie ang masasakit na salita ng babae habang papalapit siya sa isang bakanting mesa kung saan niya balak kumain. Sanay na si Josie na kumain ng mga tira-tira dahil hindi na bago sa kanya ang ganitong sitwasyon. Nung kasama pa niya ang kanyang mga magulang, palaging mga tira-tira lang ang binibigay sa kanya ng kanyang ina. Mas paborito kasi nito ang kanyang mga kuya dahil sila daw ang may ambag sa bahay. Habang iniisip niya ang mga pangyayari, nararamdaman niya ang bigat ng kaniyang kalooban. Pero pilit niya itong nilalabanan upang hindi makita ng iba ang kanyang lungkot at pagkadismaya. Habang siya'y kumakain, rinig na rinig din ni Josie ang lahat ng mga masasakit na salitang binabato sa kanya ng mga tao roon sa karinderya. Kung ano-anong mga panghuhusgang sinasabi nila tungkol sa kanya. Kahit pa hindi pa nila siya lubos na kilala, at wala silang alam na tunay na dahilan kung bakit siya nabuntis ng maaga. Masakit marinig na para bang sinasabi nila na ginusto niya raw ang nangyari sa kanya, kaya dapat lang na maranasan niya ang hirap na to. Hindi naman ginusto ni Josie na maghahasa siya. At hindi niya ginusto
na magbungang pang-aabuso sa kanya. Wala siyang ginusto sa mga nangyari sa buhay niya. Ngunit ano pa nga bang magagawa niya? Iyon ang iniisip nila tungkol sa kanya. Kahit subukan niyang ipaliwanag sa kanila ang tunay na dahilan, wala rin namang mangyayari at masasayang lang ang kanyang mga salita. Ultimo mga pulisya ay hindi na naniniwala sa kanya dahil hindi raw yan magagawa ng mabait na anak ng gobernador sa kanilang lungsod. Biktima si Josie ng pang-aabuso. Ang gumawa nun sa kanya ay ang kasintahan niyang 18 taong gulang na si Rasimo, ang nag-iisang anak ng mayaman na gobernador ng kanilang lungsod. Araw ng Pasko nang una silang magkakilala ni Rasimo. Sobrang lungkot ni Josie sa araw na yon dahil galit na galit sa kanya ang kanyang mga magulang. At ang naging hiling pa nga nila sa Pasko na yon ay ang mawala na lang siya sa mundo. Pakiramdam ni Josie sa mga sandaling yon ay nag-iisa lamang siya sa buhay at wala siyang karamay. Kaya nung nakilala niya si Rasimo, naging masaya siya dahil ipinakita sa kanya ni Rasimo na isa itong mabuting tao at nauunawaan nito ang sitwasyon niya. Para kay Josie, si Rasimo na ang naging sinag ng liwanag sa kanyang madilim na mundo ng mga sandaling yon. Ilang buwan din silang patagong nagkikita bilang magkaibigan hanggang sa nandigaw na nga sa kanya si Rasimo. Napakabata pa nila noon at wala pa talaga sa isipan ni Josie ang pagkakaroon ng karelasyon. Subalit ayaw niyang mawala ang nag-iisa niyang kaibigan at tanging nakakaunawa sa kanya. Ayaw niyang mawala ang nag-iisa niyang kakampi. Kaya pumayag siya na maging nobya ni Rasimo. Ang takot na muling maging mag-isa ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang alok ni Rasimo. Ngunit noong magkasintahan na sila, nagbago na si Rasimo. Hindi nagtagal ay unti-unti niya nakita ang tunay na ugali ng banata. Ang mga bahaging dati itinatago sa likod ng maskara ng pagiging mabuting tao. Ipinakita na ni Rasimo sa kanya kung ano nga ba ang tunay na pag-uugali na pilit lamang nitong ikinukubre sa likod ng pagkukunwari. Kahit pa napakabata pa nilang pareho, gusto nitong gawin nila ang isang bagay na hindi pa naman angkop sa kanilang mga edad. Paulit-ulit niya itong tinanggihan. Bawat tilingin yan sa kanya ni Rasimo ay tinatanggihan siya ni Josie. Umaasang maiintindihan siya ni Rasimo. Ngunit bawat pagtanggi ay nagiging dahilan lamang ng galit at pagkadismaya ng binata. Hanggang sa tuluyan ng hindi nakapagtimpi si Rasimo at pinagsamantalahan na siya nito. Wala siyang magawa, kundi ang magpatianod sa karahasang ginawa ng taong minsang itinuring niyang kakampi at kaibigan. Ang trahedyang ito ang nagmarka ng simula ng madilim na kabanata ng kanyang buhay. Isang sugat na kailanman ay hindi niya malilimutan. Parang awa mo na, Rasimo. Huwag mong ituloy itong binabalak mo. Umiiyak na pagmamakaawa ni Rosie sa kasintahan na nagsisimula na hubarin ang suot na pambaba. Sa halip na pakinggan siya ay ngumiti lamang ito sa kanya. Masyado kang maarte, Josie. Kung pumayag ka na lang sana nung una pa lang, ay hindi ka na masasaktan. Pero maarte ka. Bibigay ka rin naman pala, nag-inarte ka pa. Malakas na pag-iyak ang tanging nagawa ni Josie nang pumatong na sa kanya si Rasimo at walang awang sinimulan na siyang pagsamantalahan. Hindi siya makapalag kahit gusto niya man dahil nakagapos ang dalawang kamay niya at hindi rin siya makasigaw dahil iniligay ni Rasimo ang panty na suot niya sa loob ng bibig niya para pigilan ang pagsigaw niya ng malakas. Hindi ako papayag na makipaghiwalay ka sa akin, Josie. Kahit anong gawin mo, ay habang buhay na ako magiging parte ng buhay mo. And I'll make sure na kahit ano pa man ang gawin mo, ay hindi mo na ako makakalimutan, Josie. May isang bagay ang isang paulit-ulit na magpapaalala sa akin sa'yo. Marahas na bulong ni Rasimo sa tenga niya at paulit-ulit niya itong binaboy. Nagising na lamang si Josie na tagaktakang pawis sa kanyang noo. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, dahil sa gilid ng kalsada na lang siya natulog ay tagaktak pa rin ang pawis niya, kasabay ng pagdaloy ng luha mula sa kanyang mga mata. Nanginginig pa ang kanyang buong katawan. Dala ng takot at panaginip na tila, nagdala muli ng sakit ng mga nakaraang pangyayari. Kahit na malamig ang paligid, naramdaman niya ang init ng takot at kalungkutan na hindi niya matakasan. Kahit sa kanyang pagtulog. Sa tuwing napapanaginipan ni Josie ang nangyari sa kanya,
Bumabalik lahat ng sakit at pagdurusa na pilit niyang kinakalimutan. Pakiramdam niya ay muli siyang binabalikan ng madilim na alaalang yon at hindi niya maiwasang mamuhi sa sarili. Sobrang bigat sa kalooban niya na hindi niya matanggap na siya ang naging biktima ng ganoong klase ng pang-aabuso. Mas lalo namang hindi matanggap ni Josie na ang walang hiyang lalaki na yon ang ama ng batang dinadala niya ngayon. Araw-araw niyang pinapasan ang bigat ng katotohanan na iyon. At sa bawat sandaling nararamdaman niya ang kanyang anak sa sinapupunan, bumabalik ang lahat ng sakit at puot na dulot ng lalaki. Parang isang sumpa na hindi niya matakasan. Tuloy siyang inuusig ng alaala ng karumal-dumal na pangyayari. Ganun pa man, ayaw ni Josie na idamay ang anak niya sa galit na nararamdaman niya para sa ama nito. Marahil ay bunga ito ng kababuyan, pero alam niyang walang kinalaman ang walang kamuwang-muwang na sanggol sa sinapupunan niya sa kasalanan ng ama nito sa kanya. Sa kabila ng sakit at puot, sinisikap niyang mahalin ang kanyang anak at protektahan ito mula sa anumang masamang alaala na dulot ng kanyang nakaraan. Aray! Napahinto si Josie sa paglalakad nang maramdaman ng matinding sakit sa kanyang malaking tiyan. Napahawak siya sa isang sako ng basura. At nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin ang tubig na lumalabas mula sa kanyang puwerta. Manganganak na siya. Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Manganganak na ako! Malakas na sigaw niya. Halos nang makaawa. Pero ang boses niya ay naglaho sa umbok ng mga basura. Walang nakarinig sa kanyang paghingi ng tulong dahil nag-iisa lang siya kung nasaan man siya ngayon at malapit nang magdilim. Mula nang pinalaya siya ng kanyang mga magulang, hindi niya na alam kung kailan siya manganganak dahil wala naman siyang kalendaryo na tinutukoy ang mga petsa. Dahil dito wala siyang kaide-ideya na malapit na pala siyang manganak. At ngayon na nga ayon. Nasa tapunan na nga ng basura si Josie ngayon. Nagbabaka sakali na makahanap ng mga gamit na pwede niyang ibenta para may pambili ng pagkain para sa gabing yon. Alam niyang mahirap ang sitwasyon, lalo na't ganitong oras na at nagsisipag-uwian ng mga mangangalakal na katulad niya. Sa sobrang dilim ng lugar, wala na siyang mahinga ng tulong, pero patuloy pa rin siyang umaasa. Aray ko! Napasigaw si Josie bago siya napaupo sa kinatatayuan niya. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang sinapupunan. Tagaktak ang pawis sa noon niya at halos hindi na siya makahinga dahil sa labis na sakit na bumabalot sa kanyang tiyan at pagkababae. Ramdam niya ang bawat kirot at tila nawawala na siya sa sarili sa tindi ng nararamdaman niyang hapde. Ramdam ni Josie na malapit na siyang mawala ng malay, ngunit ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi mawala ng ulirat. Sinikap niyang pinanitilihing nakabukas ang kanyang mga mata dahil alam niyang mga nganib ang buhay ng kanyang anak kung siya ay mawawala ng malay. Sa kabila ng labis sa sakit at panghihinang nararamdaman, pinilit ni Josie ang kanyang sarili na magpakatatag. Nagdasal siya sa Diyos, humihingi ng tulong at proteksyon para sa kanyang anak. Sa gitna ng umbok ng mga basura, mag-isa niyang pinaanak ang kanyang sarili. Nang marinig ni Josie ang iyak ng kanyang anak, napangiti siya kahit sa gitna ng kanyang sakit at pagod dahil alam niyang ligtas na ito. Diyos ko! Tulungan niyong babae! Tuguan siya! Mukhang bagong panganak! Malakas at natataranta na sigaw ng isang babae na makita si Josie na hirap sa paglalakad habang buhat-buhat ang kanyang anak na pinangalanan niyang Night. Ang kanyang mukha ay namumutla at kitang-kita ang pagod at panghihina sa bawat hakbang na ginagawa niya. Patuloy pa rin siyang nagpipilit na maglakad kahit paramdam na ramdam niya ang sakit at pagod mula sa panganganak. Alam ni Josie na walang tutulong sa kanya doon sa imbakan ng basura kung saan niya isinilang ang isang munting anghel. Kaya tinibayan niya ang kanyang loob at sinikap na makatayo. Kahit pahirap na at halos wala ng lakas, nagawa niya maglakad buhat-buhat ang kanyang anak upang makahingi ng tulong sa mga tao. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang bigat ng katawan, sakit at ang pagod na unti-unting bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ngunit hindi siya nagpatinag sapagkat ang kaligtasan ng kanyang anak ang naging pangunahing layunin niya.
Nang makita ni Josie ang mga tao na tumatakbo palapit sa kanya upang tulungan sila ng kanyang anak na patuloy naman sa pag-iyak, sa kanya na lamang hinayaan ang kanyang sarili na tuluyang mawala ng lakas. Ang tensyon at takot na matagal niyang pinipigilan ay biglang bumulwak, kasabay ng pakiramdam ng kaunting kaginhawaan na may mga tao nang tutulong sa kanila. Hinayaan niyang mapaluhod siya. Sa huling sandali bago tuluyang mawala ng malay, patuloy na yakap-yakap niya ang kanyang anak. Nagising na lamang si Josie na nasa isang ospital na at agad niyang tinanong sa nurse kung anong nangyari sa kanya. Ayon sa nurse ay dinala siya ng mga taong nagmagandang loob na tulungan siya. Kaagad niyang hinanap ang anak niya at nagpasalamat nang makita niyang ligtas ito. Gayunpaman agad siyang nag-alala kung saan siya kukuha ng pambayad para sa kanilang mga gastusin sa ospital at kung paano silang makakalabas ang anak niya. "Anak mo ba yan, Iha?" Tanong ng ginang na nasa kabilang kama, habang tinitingnan naman ang sanggol na mahimbing natutulog sa bisig ni Josie. Nasa isang maliit na silid si Josie kung saan may 4 na kama. At lahat ng ito ay okupado. Ang isang pasyente sa silid ay mukhang bagong opera lamang, sapagkat halatang halata ang panghihina nito at ang sariwang tahi sa tiyan. Ang mga mata ng pasyente na nasa silid ay nag-aalala habang sinisipat si Josie, na ngayon ay mukhang namumutla at pagod na pagod. "Opo," nakangiti nawang sagot ni Josie. "Aba, sobrang ganda niya. Para siyang isang anghel." "Puwera usog pero napakaganda ng kutis ng kanyang balat. May lahi ba ang ama niya? Nasaan siya?" Tanong ng ginang habang humahanga naman sa sanggol. Biglang naglaho ang ngiti ni Josie at dumilim ang kanyang ekspresyon. Napansin naman ng ginang ang pagbabago ng mukha ni Josie at agad itong natahimik. Waring napagtanto na may maselang rason sa likod ng kanyang tanong. Matamlay na tinitigan ni Josie ang kanyang anak. Tila bumalik sa kanya ang mga masasakit na alaala. "Wala ba dito ang ama ng anak mo, Iha?" Umiling si Josie. "Wala po." "Bakit? Hiwalay ba kayo?" Tango lamang ang naging tugon niya. Ganun ba? Pasensya na. Hindi ko kasi alam." "Sino ang kasama mo ng anak mo ngayon? May pamilya ka ba?" Tanong ulit ng ginang, nag-aalala. "Huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko. Pero kanina ka pa kasing walang malay. Wala din pumapasok sa pinto para tanungin kung ayos ka lang. Wala ba mga kamag-anak mo? Hindi ba nila alam na nanganak ka na?" "Wala po sila. Kaming 2 lang po ng anak ko," sagot ni Josie na may lungkot sa boses. Nabigla naman ang ginang sa sinabi ni Josie. Napakabata mo pa para i-handle ang lahat ng ito. Sa edad mong yan, kailangan mo pang pag-aalaga ng iyong ina." Ngumiti na lamang si Josie. Ayaw ng pag-usapan ng lahat ng yon. Lumipas ang isang araw at nananatili pa rin sila ng anak niya sa ospital. Mabuti na lamang at may gatas na siya kaya hindi na magugutom ang anak niya. May libre rin pagkain kaya kahit papaano nakakain siya ng maayos. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Josie kung ano ang gagawin niya sa buhay niya. Ngayon na isinilang niya na ang anak niya, lalo siyang nag-alala para sa kanilang kinabukasan, lalo na't wala naman siyang trabaho at walang malalapitan. Walang gustong tumanggap sa kanya. Bakit daw bibisita ang gobernador dito na pinabayaan na nilang ospital? Narinig ni Josie ang pag-uusap ng mga nasa kabilang kama. Naagaw naman ang atensyon ni Josie at napatingin siya sa dalawang nag-uusap. Ang sabi may hinahanap daw na babae ang gobernador. Mukhang nandito daw sa ospital Nakaramdam ng labis na kaba si Josie sa narinig na pag-uusap ng dalawang babae. Kung pupunta ang gobernador dito at makikita siya at ang anak nito, tiyak na papatayin nila ang kanyang anak. Gagawin nila ang lahat para mawala sa landas sila ang anak niyang si Knight, silang mag-ina. Upang mapanatili ang magandang imahe ng kanilang pamilya at maiwasan ang anumang pagdududa sa kanilang anak. Kaya't kailangan nilang umalis kaagad. Dapat silang makatakas sa ospital at maghanap ng ligtas na lugar kung saan hindi sila mahahanap. At iyon na nga ang naging pasya ni Josie. Hinintay niya lamang na makatulog ang mga kasama niya sa silid bago maingat na bumaba siya sa kama. Kinuha niya si Knight at panakanakang lumabas siya sa kwarto hanggang sa tuluyan na siyang nakalabas ng ospital.
Hindi naman naging madali ang pagtakas nila ng anak niya dahil maraming beses na muntik na silang mahuli. Mabuti na lamang din na tila nauunawaan ng anak niya kung ano ang kanilang ginagawa dahil hindi man lang ito umiyak. Matapos nila makalayo sa ospital, hindi na alam ni Josie kung ano ang susunod na mangyayari sa kanila ng anak niya. Wala siyang ideya kung anong hinaharap ang kahaharapin nila o kung ano magiging kapalaran nilang dalawa. Ang tanging alam niya lang ay kailangan nilang manatiling ligtas at makahanap ng paraan upang magtagumpay sa darating na pagsubok sa kanilang buhay. Naisip ni Josie na bumalik sa magulang niya. Umaasang baka sakaling matatanggap nila siya at ang anak niya bago magbago ang kanilang pagtingin sa kanya. Ngunit batid niya base sa kanyang pagkakakilala sa mga magulang at kapatid na halos wala ng pag-asa na matanggap pa siya ng mga ito. Lalo na ngayon na nanganak na siya. Nangamba siya na baka mas lalo pa silang mapahamak kung babalik siya sa kanila. Umiiyak si Josie habang buhat ang anak niya, naglalakad ng walang tiyak na direksyon. Pinagtitinginan na siya ng mga tao at ang ilan ay iniisip na baka nababaliw na siya, lalo pa't suot-suot niya pa rin ang hospital gown. Nang magsimula ng umiyak ang anak dahil sa gutom, agad niya itong pinadede na nagbigay sa kanya ng pansamantalang aliw kahit sa gitna ng kanyang pagkakalugmok. Patawarin mo si Mama, anak. Patawarin mo ako kung ganito ang buhay na nararanasan mo. Unang araw mo pa lang dito sa mundo. Humihikbi si Josie habang pinagmamasdan ang malaanghel na mukha ng kanyang anak. Habang pinagmamasdan ni Josie ang anak niya, naiisip niya na hindi dapat maranasan ng kanyang anak ang labis na paghihirap at pagdudusa sa piling niya. Sa halip ay kailangan nitong maranasan ang karangyaan ng buhay kahit na hindi na sa kanya. Bagamat masakit, iniisip ni Josie na ipimigay ang anak niya sa isang mayamang pamilya para sa ikabubuti nito. Nang mapansin niyang masayang mag-asawa na may-ari ng isang malaking mansyon, nagkaroon siya ng pag-asa na maaaring mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Sa ilalim ng malalim na pag-iisip at pasakit, nagpasya siyang iwan si Knight sa tapat ng gate ng mag-asawa. Umaasang ang mga ito ay maging mas mabuting magulang para kay Knight at magbibigay ng buhay na hindi niya maibibigay. Patawarin mo ako kung kailangan kong gawin to, anak, sabi ni Josie. Nanginginig ang kanyang boses at punong-puno ng luha ang mga mata. Gusto ko maranasan mong maayos sa buhay at batid ko na hindi mo yun mararanasan habang kasama mo ako. Alam ko na aalagaan at mamahalin ka ng mga tao na nakatira sa mansyon na to. Ayon sa mga narinig ko, gustong-gusto raw nila na magkaroon ng anak. Ngunit hindi sila mabigyan ng pagkakataon. Baka ikaw na ang anak na hinihintay nila. Habang siya'y umiiyak, patuloy niyang niyayakap ang anak niyang si Knight. Mahal na mahal kita, anak. Hindi ako nagsisisi sa pasya kong isinilang ka sa mundong ito. Sa loob ng 9 na buwan na tayo magkasama, naging masaya ang mama. Kahit papaano, nakakalimutan ko ang lahat ng problema ko kapag kasama kita. Ibinaba ni Josie ang kanyang anak sa harap ng gate ng mansyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mahal na mahal kita. Pangako ko, babalikan kita kapag kaya ko nang buhayin ikaw. Hanggang sa muli, anak ko. Iniwan ni Josie ang kanyang anak sa tapat ng malaking gate ng mansyon at mabilis na nagtago sa mga halamanang malapit sa gate. Habang nag-aabang siya, nagsimula ng malakas na ulan. Sa kabila naman ng ulan, isang katulong ang lumabas mula sa mansyon para magtapon ng basura. At nang makita nito ang sanggol na nakahiga sa harap ng gate, agad itong napasigaw, na nagdulot naman sa mag-asawa mula sa mansyon na lumabas ng bahay. Ma'am, sir, may isang sanggol pong iniwan dito sa labas ng gate. Ang paulit-ulit at malakas na sigaw ng katulong na agad namang nagpasiko sa mag-asawa na nagmamadaling makarating sa tapat ng gate kung nasaan ang sanggol. Agad nilang sinuri ang sanggol at sinigurado na ligtas ito. Diyos ko, sino naman ang mga walang puso na nag-iwan ng sanggol dito?
Wika ng mayaman na Donya bago buong ingat at kinuha ang sanggol na mas lalong lumakas ang iyak. Pinunasan naman ni Josie ang luha sa kanyang mga mata habang pinagmamasta ng mag-asawa na bumalik sa loob ng mansyon, buhat ang anak niya na ngayon ay itinuturing na nilang anak. Sobrang sakit sa pakiramdam na makita ang anak niya na ilalayo sa kanya, ngunit alam ni Josie na mas magiging maayos ang buhay ng anak niya sa piling ng mayamang mag-asawa. Patawad anak, hanggang sa muli. Hinintay ni Josie na makapasok na ang mga taong kumupkop sa anak niya sa loob ng mansyon bago siya umalis sa kanyang pinagtataguan. Wala nang purpose ang buhay ni Josie mula nang mawala sa kanya ang kanyang anak. Mabuti na lamang at nakatagpo siya ng isang mabuting kaibigan na naging kaagapay niya sa lahat. Tinulungan siya ni Heaven na maghanap ng trabaho sa isang fast food chain at nang makapag-ipon sila ay inasikaso nila ang lahat ng mga kailangan nilang dokumento para makapag-apply bilang isang domestic helper sa Saudi. Hindi naman naging madali ang pag-apply nila ni Heaven ng trabaho sa ibang bansa. Inabot pa ng 1 taon ang mahabang proseso bago sila natanggap sa trabaho. Kailangan pa nilang pikein ang edad niya dahil minor de edad pa lamang siya nung nag-apply sila ng ibang bansa at 18 years old na siya nang ng ibang bansa silang dalawa ni Heaven. This is it, Pansit. Ito na makakapagpabago sa buhay natin, Josie. Tiyak akong dito na tayo yayaman. Mararanasan na rin natin ang marangyang buhay. Masayang sabi ni Heaven nang lumapag na ang eroplano sa isang airport sa Saudi. Ngumiti naman si Josie sa kaibigan. Sana nga'y dito na magbagong buhay natin. Paglabas sila ng eroplano ay sinalubong siya ng isang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa balat niya. Pumalid sa mahaba niyang buhok. Napangiti si Josie na ang nasa isip ay sa sandaling yon, makakasama niya na ulit ang anak niya pag nakapag-ipon na siya ng sapat na pera. Para sa'yo to, anak. Sabi ni Josie sa hangin kaya nagtataka na nilingon niya si Heaven. Anong sabi mo, Josie? May sinasabi ka ba? Takang tanong ni Heaven sa kanya. Wala akong sinabi. Pagsisinungaling niya. Ang buong akala nila ay sa bansang iyon na magbabago ang kanilang mga buhay. Subalit napakalupit sa kanila ang naging amo nila. Hindi lamang sila sinasaktan, kundi pati kalayaan nila ay kinuha. Hindi sila pinayagang lumabas ng bahay. Walang sahod na natatanggap at napakaraming trabaho ang ipinapagawa sa kanila. 2 taon nilang itiniis ang pagmamaltrato ng kanilang unang amo. Habang patuloy silang umaasa na darating ang araw na makakaahon din sila sa hirap at makakamtan ng buhay na kanilang pinapangarap. Pakiramdam ni Josie ay napakalaki ng galit ng mundo sa kanya para maranasan niya ang lahat ng bigati at sakit na ito. Hindi niya matukoy kung saan siya nagkamali dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na naging mabuting tao at anak siya. Bagamat may tanong siya sa sarili kung naging mabuting ina ba siya, alam niyang ginawa niya naman ang sa tingin niya ay makakabuti para kay Knight. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ni Josie na marahil ang lahat ng paghihirap na nararanasan niya ngayon ay parusa dahil iniwan niya ang kanyang anak. Iniisip niya rin na baka nakagawa siya ng isang malaking kasalanan na hindi niya alam. Kaya naman ipinapasa Diyos niya na lamang ang lahat ng ito. Sa kabila ng lahat, wala naman siyang makitang ibang dahilan kung bakit siya pinahihirapan ng ganito. Lalo na't alam niya sa sarili na naging mabuting tao at anak siya. May anak na ako. Siya ang dahilan kaya ako nandito. Siya ang dahilan kaya gusto ko makapag-ipon ng malaking pera para magkasama ulit kaming dalawa. Pagkwento niya kay Heaven na nakaupo ngayon sa tabi niya at punong-puno ng pasa ang maganda nitong mukha dahil nasaktan na naman sila ng amo nila dahil lamang sa nakabasag si Heaven habang naguhugas. Nagtataka na ibinaling ni Heaven ang tingin sa kanya. Nasaan ang anak mo ngayon? Kanino mo siya iniwan? Di ba hindi kayo magkaayos ng magulang mo? Puno naman ng lungkot ang kanyang ekspresyon na umiling si Josie. Pinaampon ko siya sa isang mayamang pamilya bago tayo nagkakilala. At ang pangako ko sa anak ko, bago ko siya iniwan, babalikan ko siya kapag kaya ko nang buhayin siya.
Pero sa nangyari sa atin ngayon, mukhang malabo nang mabalikan ko ang anak ko. Mukhang malabo nang makilala niya ako. At malabo nang magkasama ulit kaming dalawa. Ano ka ba? Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. May awa ang Diyos. Alam ko na darating ang araw at makakaahon din tayo sa lahat ng ito. Hindi niya tayo pababayaan. At makakasama mo ulit ang anak mo. Inabot ni Heaven ang likod niya para hagurin at saka siya nito niyakap. Naging lakas ang loob ni Josie at Heaven ang anak ni Josie. Lalo na sa kanilang plano na makaalis sa mapang-abusong tahanan ng kanilang mga amo. Nangako si Heaven na gagawin nila ang lahat para makatakas mula sa kalupitan ng kanilang mga pinagsisilbihan. Pinagplanuhan nilang mabuti ang bawat hakbang ng kanilang pagtakas. At tila pinapabura naman sila ng tadhana nang biglang magdesisyon ng kanilang mga amo na mag-out of town. Iniwan silang dalawa at ang iba pang mga katulong sa bahay. Isang pagkakataon na matagal na nilang hinihintay. May mga naiwan na bantay sa kanila pero madali lang din nila itong natakasan dahil pinailom nila ng mga bantay ng pampatulog. Tulong-tulong din sila ng iba pang mga katulong para lang makatakas sila at sa awa ng Diyos, nagawa nila makatakas. Nakahingi sila ng tulong sa mga otoridad at agad naman ang bigyan ng aksyon ang nangyari sa kanila. Tinulungan din sila ng malaking agency na makahanap ng mas maayos sa trabaho at parehong malaki ang pasasalamat nila sa Diyos nang matanggap sila ni Heaven sa trabaho sa Germany. This time, mabait na ang mga naging amo nila at maayos din ang naging trato sa kanila. Ang kaso ay nag-isang taon lang si Heaven sa trabaho dahil nag-decide ito na umuwi sa Pilipinas after mamatay ng ama nito dahil wala na raw ibang mag-aalaga sa kanyang ina. Matapos noon ay wala na ulit siyang naging balita kay Heaven. Pero ipinagdarasal niya na sana ay naging maayos din ang buhay nito at sana ay naging masaya ito. Josie, tawag sa kanya ni Madam Sorcha habang nagdininis siya ng sala. Ang mabait na donya na mukhang masungit at strikto ang kanyang amo at sa kabila ng pagiging mukhang masungit nito ay ito na marahil ang pinakamabait na taong nakatagpo ni Josie sa buong buhay niya. Lumapit kaagad si Josie sa harapan ng donya na naupo na lang sa mahabang sofa. Yes, ma'am? Magalang niyang tanong. Ngumiti naman sa kanya si Madam Sorcha na kahit may edad na ay para pa ring modelo sa sobrang ganda. Take a seat, Josie. I want to talk to you. Tumango naman si Josie at naupo sa pang-isahang sofa. Kinakabahan siya dahil baka kung ano ang sabihin sa kanya ng amo niya. Baka hindi na ito satisfied sa trabaho niya at bigla na lang siyang tanggalin sa trabaho. Kung ano-ano na nga ang naiisip niya at sobrang plakado na sa mukha niya ang takot. Don't be so nervous, Josie. I'm not going to fire you. I just want to talk to you. Ang paniniyak ni Madam Sorcha na mapuna ang takot sa kanyang mga mata. Sorry, ma'am. Mahina niyang saad. You know, for the past 2 years that you've been with us, my husband and I have noticed how dedicated you are to your work. You are still young, and at your age, you should still be going to university for a better future. Panimula ni Madam Sorcha. Therefore, my husband and I decided to send you to a known university here in Germany so you could have a better future. Hindi naman malaman ni Josie kung panaginip lang ba ang lahat ng ito o talaga bang totoo ang nangyayari ng lahat ng ito. Talaga po? Tanong ni Josie. Kahit papaano ay nakakaintindi na ng Tagalog ang mga amo niya dahil madalas nila iyong marinig sa kanya kaya ngumiti si Madam Sorcha at tumango. Yes, we will provide everything that you need. We will pay for your school fees and we will provide you with allowance. Aside from that, you will still receive your complete salary, so you could save it for yourself. Sobrang masaya naman si Josie sa desisyon na yun ng mga amo niya dahil alam niya na isa na yon sa mga hakbang para tuluyan nang magbago ang buhay niya. Isa yon sa mga hakbang para matupad niya ang lahat ng mga pangarap niya para sa kanila ng anak niya. Para muli silang magkasama.
Kung kaya nangako si Josie na hindi niya sasayangin ang oportunidad na yon at hindi niya rin sasayangin ang tiwala nito sa kanya. At katulad nga ng pangako sa kanya ni Madam Sorcha at ng asawa nito, pinag-aral nga siya ng mag-asawa sa isang mataas na universidad sa Germany at hindi naman sinayang ni Josie ang oportunidad na iyon. Nagsipag siya at nag-aral ng mabuti para sa mga pangarap niya at ayaw niyang i-let down ang mga taong nagtiwala sa kanya. Sa umaga ay nag-aaral siya at sa hapon naman hanggang sa gabi ay ginagawa niyang lahat ng trabaho na kailangan niyang gawin. Nagsumikap si Josie dahil ang lahat ng ito ay ginagawa niya para sa anak niya. 4 na taon na gano'n ang routine niya, pero hindi siya napagod. Bagkos ay lalo pa siyang nagsumikap, nagtiwala siya sa sarili niya na makakaya niya ang lahat at higit sa lahat ay hindi rin nawala ng tiwala siya sa Diyos. Nag-aaral sa umaga at nagtatrabaho naman sa hapon at gabi. Pagdating ng 10:00 ay nag-aaral ulit siya hanggang madaling araw at halos 3 oras na lang lagi ang tulog niya pero worth it naman ang lahat ng pagod at mga sacrifices niya dahil nagawa niya makapagtapos ng pag-aaral na may mataas na karangalan. Masayang masaya rin ang mga amo niya na nagpaaral sa kanya sa achievements niyang iyon. Matapos niya makagraduate ay pinasok na siya ni Madam Sorcha ng trabaho sa malaking kumpanya nito. Higit na mas malaki na ang sinasahod ni Josie ngayon na nasa kumpanya na ang trabaho niya kaya nakapag-ipon na siya kahit papaano. At para makapagsimula ng maayos sa buhay para sa kanilang dalawa ng anak niya. Nananatili rin na mabait ang trato sa kanya ng amo niya at hindi na nawala ng tiwala sa kanya. Tapos ng ilang taon ay nagkaroon naman sila ng communication muli ni Heaven at muling naging magkaibigan. Bumalik si Heaven sa Germany at dahil sa tulong niya ay nakapasok ito sa kumpanya kung saan naman siya nagtatrabaho. Alam ni Josie na hindi niya makakamit ang lahat ng to kung hindi dahil sa mabait niyang mga amo na nagbigay sa kanya ng pagkakataon at higit sa lahat dahil sa Diyos na hindi naman siya pinabayaan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Kahit dumating siya sa mga panahong nawawalan na siya ng tiwala sa Diyos, hindi pa rin siya nito iniwan. Ang hindi matitinag na pananampalataya at pag-asa ni Josie ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy at muling umasa sa isang mas magandang kinabukasan. I'm sorry, sir. Kaagad nahingi ni Josie ng dispensa sa binatang kaharap dahil mali ang file na ibinigay niya dito. Sobrang dami kasi na ginagawa niya kanina na hindi niya napansin ang file sa dala niya para sa meeting niya with the CEO ng isang malaking kumpanya na business partner na Madam Sorcha. It's okay, don't panic. Sabi naman ng binata na napansin na sobrang kabado na siya. Ito kasi ang unang beses na makikipag-meeting si Josie sa isang CEO na sobrang mahalaga naman sa kumpanya nila kaya naman abot langit din ang kaba niya dahil baka hindi na nito nagustuhan ang nangyari at mawala ang tiwala nito sa kanila. I'm really sorry, sir. I really didn't mean to make a mistake today. I was just... Ngumiti naman ang binata. Ayos lang. You said it yourself. It was a mistake. Natigilan si Josie ng ilang segundo dahil hindi niya naman ina-expect ang napakagwapong CEO ay marunong magtagalog. Nakakapagtagalog po kayo, sir? Pinoy ka po ba? Hindi ako Pinoy, I'm Russian-German. Pero sa Pilipinas ako nag-aral at nakapagtapos kaya marunong ako sa lengguwahe. Pinoy din ang secretary ko at nabanggit niya sa akin na you're a Filipina. Narinig ka raw niya na nagmura sa wikang Tagalog. Mahinang natawa naman si Darkon at napuna niya ang malalim nitong dimples. Kahit papaano ay naging comfortable si Josie sa binata dahil tunog napakabait nito sa tuwing nagsasalita ito gamit ang wikang Tagalog at hindi rin ito nagagalit sa kanya kahit pa nakagawa siya ng pagkakamali. Mula nga ng araw na yon ay naging magkaibigan silang dalawa ni Darkon. Sa kabila ng malaking pagitan ng estado nila sa buhay dahil nagmula ito sa mayaman na pamilya, ay hindi iyon naging hadlang para mabuo ang malalim nilang pagiging magkaibigan. Mabait na tao si Darkon, kahit pa sobrang yaman nito at nang malaman nga ni Darkon na nag-sponsor siya sa mga orphanage sa Pilipinas, naisip nito na tumulong din sa mga batang nangangailangan. May mga ino-sponsoran din na charity doon si Darkon, pero ang main priority ng charity na yon ay para sa mga matatanda na inabandona na ng pamilya at mga may sakit na cancer.
May charity rin ito para sa mga stray animals para mabigyan ng bagong tirahan ng mga kawawang hayop. Madali naman silang nagkasundong dalawa dahil pareho silang mahilig tumulong sa mga nangangailangan. We've known each other for 2 years now pero I feel like hindi pa rin kita ganong kakilala. Para kang dictionary. Natatawa na sabi sa kanya ni Darkon habang magkatabi sila nakaupo sa bench at pinagmamasa ng buhos ng snow mula sa kalangitan. Sa susunod na taon ay uuwi na ako sa Pilipinas. May hinahanap kasi ako. Matagal ko na siyang hinahanap pero ngayon lang kami nagkaroon ng lead kung nasaan sila. Sabi ni Josie at naramdaman niya ang pagbaling ng tingin ni Darkon sa kanya. Sino? Ibinaling niya ang tingin niya dito. Ang anak ko. May anak ka na? Gulat nitong sabi. Yes, may anak na ako. Dalaga na siguro siya ngayon. Hindi ko lang alam kung nasan siya ngayon. Ang mga umampon lang sa kanya ang alam ko kung nasan ngayon. Ano nangyari sa kanya? Bakit hindi mo alam kung nasan siya? Bumalot ang lungkot sa kanyang mukha. Bata pa ako nung pinagbuntis ko siya. 16 na taong gulang lang ako nung pinagsamantalahan ako ng dati kong kasintahan. Nagbungang kahalayan niya sa akin noon. Nagkaroon kami ng anak. Subalit itinikwal naman ako ng aking mga magulang dahil hindi nila matanggap na maaga akong nabuntis. Ni isa sa pamilya ko ay walang naniniwala sa akin na pinagsamantalahan lang ako. Iniisip nila na masyado akong malandi. Kaya maagang nabuntis. Pinalayas nila ako sa bahay hanggang sa mga nakako sa tapunan ng mga basura. Walang tulong mula kanino man. I was all alone. Para akong basura na basta nalang dinaan-daanan ng mga tao. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang naiisip niya kung anong nangyari sa kanya noon. Kung paano nalampasan niya ang lahat ng pagsubok na iyon. Sa tuwing naaalala ni Josie ang lahat ng mga pangyayari, ay hindi niya mapigil ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang buhayin ang anak ko noon. Masyado pa akong bata noon at wala akong hanap buhay. Hindi ko maibibigay sa kanya ang buhay na dapat niyang maranasan at gusto ko maging maayos ang buhay niya. I left her. Iniwan ko siya sa tapat ng isang malaking mansyon dahil doon alam kong magiging maayos ang buhay niya. Naaalagaan siya ng mga taong nakatira doon at maibibigay nila sa kanya ang isang marangyang buhay na hindi niya mararanasan sa piling ko. Ang akala ni Josie ay huhusgahan siya ni Darkon matapos itong malaman ang nakaraan niya. Ngunit taliwas doon ay mas lalo lang itong humanga sa kanya. Dahil sa naging sobrang strong daw siya at nagawa niyang malampasan ang lahat ng yon dahil sa napakabata ni pa. Nabanggit niya rin kay Darkon ang tungkol sa pang-aabuso sa kanila nang una niyang pinag-applyan at sa totoo lang kapag naiisip ni Josie ang lahat ng pinagdaanan niya, kahit siya ay napapahanga rin sa kanyang sarili. She was strong. Nagawa niyang malampasan ang lahat ng yon. Matapos pong mamatay na mag-asawa dahil nilooban sila, ay wala na pong naging balita sa batang babae na inalagaan nila. Kahit pong kamag-anak na mag-asawang Hodson ay wala na rin pong alam kung nasan pong bata. Imporma sa kanila ng taong binayaran niya para hanapin ang anak niya o mga tao na makapagpapaturo kung nasaan na ang anak niya ngayon. Paano walang alam ang kamag-anak na mag-asawang Hodson kung nasan at kung ano nangyari sa batang babae? Tanong naman ni Darkon na nagdududa sa lahat ng ito. Ang sabi po nila, pagdating daw nila kasama mga pulis ay wala na raw doon ang batang babae. At ang inuha nila ay kinuha siya ng mga nanloob sa mansyon na mag-asawa. Ang kaso, lumipas na lang 10 taon, hindi pa rin nila natagpuan ang batang babae kaya iniisip nila na baka namatay na ang batang babae. Habang nakikinig siya ay hindi niya rin mapigil ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Ang buong akala ni Josie noong nasa ibang bansa siya ay naging maayos ang buhay ng anak niya sa piling ng mga taong kumupkop sa kanya. Dahil nakita niya sa mga mata ng mag-asawa kung gaano silang naging masaya nung makita nila ang sanggol sa kanilang gate. Hindi niya inaakala na magiging ganito pala ang lahat. Nakiusap si Josie sa mga binayaran niya na gawin ang lahat para lamang mahanap ang anak niya.
Magbabayad siya kahit magkano pang halaga, mahanap lamang nila si Knight, ang anak niya. Kung hindi ko lang siya iniwan noon, baka nasaksihan ko pang paglaki niya. Ako sanang naging sandalan niya. Ako sanang kasama niya sa pagdadalaga niya. Puno ng pait na sabi niya habang nakatingin siya sa malayo. 15 taong gulang na ngayon ang anak niya. 15 taon na mula nang mawala ito sa kanya. 10 taon na rin naman ang lumipas mula nang mawala ang mag-asawang umampon dito noon. May bago na kayang pamilya ang anak niya ngayon? Minahal din kaya siya ng mga taong nag-ampon ulit sa kanya? Naging maayos din kaya ang buhay niya? Masaya kaya ang anak niya kung nasaan man ito ngayon? Sobrang dami ng mga katanungan niya na hindi niya mabigyan ng kasagutan. Walang humpay sa pagtulo ang luha sa kanyang mga mata at hindi niya mapigilan na sisihin ang kanyang sarili. Dahil kung hindi niya iniwan ang anak niya noon, ay hindi na sana ito nangyayari ngayon. Stop blaming yourself, Josie. Hindi mo ginusto ang lahat ng to. Akala mo lang ang ginawa mo noon ang ikabubuti ng anak mo. Niyakap naman siya ni Darkon at hinagod ang likuran niya. Hindi mo pinili na mangyari ang lahat ng ito ngayon. Lumipas sa mga araw at buwan at nananatiling wala pa rin silang lead kung nasaan na ngayon ang anak niya. Kung buhay pa ba ito o kung may bagong pamilya na umampon dito. Habang lumilipas sa mga araw ay lalo lamang siya nagdurusa sa lungkot at pagsisisi. Mabuti na lamang at hindi siya iniwan ni Darkon. At ito ang naging sandalan niya dahil kung wala si Darkon, baka tuluyan na siyang nasiraan ng bait. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nag-angat ng tingin si Josie nang marinig niya ang isang nag-aalala at malambing na tinig. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya ang isang magandang dalagita na ang mga mata ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa kanya. Bakit po kayo umiiyak, ma'am? Ayos ka lang po ba? Tanong ulit sa kanya ng dalaga. Oo, ayos lang ako. Sagot niya tsaka pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata. Maupo ka muna. Umusog siya ng kaunti para makaupo sa tabi niya ang dalaga na kasimputi ng papel ang kulay ng balat. Tumango naman ang dalaga at naupo sa tabi niya. Akala ko po ay may kung ano nang nangyari sa inyo dahil umiiyak po kayo, kaya ako po kayo nilapitan. Paliwanag pa ng dalaga. May naisip lamang ako. Hindi ko lang napigilan ang luha sa aking mga mata. Sagot naman ni Sorcha. Nasa isang orphanage siya kung saan madalas siyang nag-donate para sa mga bata. These days, sa tuwing nakakaramdam siya ng labis sa lungkot, ay bumibisita siya sa orphanage para mawala ang lungkot na nararamdaman niya. Nagtatrabaho ka ba dito sa bahay ampunan? Tanong niya sa dalaga. Hindi po. Ilang taon na po ako dito sa bahay ampunan pero wala pa rin pong may gustong umampun sa akin. Sagot naman ng dalaga. So naghihintay ka pa rin ng mag-aampon sa'yo until now? Medyo nagulat siyang saa dahil sa itsura ng dalaga ay mga nasa edad 13 na ito. Opo, ma'am. Ilang taon ka na ba? 15 na raw po ako, sabi ng superior mother. Tugon nito. Anong pangalan mo, iha? Altaraya po, ma'am. Pero Raya na lang po madalas na tawag nila sa akin dito. Tsaka nahihiya itong umite sa kanya. Sobrang ganda ng dalaga na para itong isang anghel. Mahinhin at mahiyain din ito. Hindi makabasag pinggan ng kilos pati na rin ang boses nito. Ang ganda ng pangalan mo. Ako nga pala si Josie. Nakangiti niyang pakilala. Ang ganda niyo po, ma'am. Kayo po ba yung lagi nagpapadala ng damit para sa amin? Oo, ako nga. Nagustuhan niyo bang mga damit na pinapadala ko sa inyo? Opo, ma'am. Gustong-gusto po namin yon. Itong suot ko nga po ngayon ay galing din po sa inyo. Tiningnan ni Josie ang suot na kulay puting bestida ng dalaga na sobrang bagay na bagay dito. Hindi naman napigilan ng ngiti sa kanyang labi habang nakatingin siya doon. Naiisip niya na siguro kasing laki na ni Raya ang anak niya ngayon. Baka nga'y kasing ganda na ni Raya ang anak niya. Ayos po ba kayo, ma'am? Nag-aalala ang tanong muli ni Raya dahil kitang-kita sa mga mata niya ang labis na lungkot. Oo, ayos lang ako. Naaalala ko lang sa'yo ang anak ko. At saka malungkot siyang umiti. May anak ka na po pala, ma'am? Nabiglang sabi naman nito. Meron.
Kasing edad mo siya. Nasaan po siya, ma'am? Kasama niyo po ba siya ngayon? Pwede ko po ba siyang makilala? Na-excite na tanong nito. Hindi ko siya kasama eh. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Hanggang ngayon nga, patuloy ko pa rin siyang hinahanap. Ganun po ba? Nalungkot naman si Raya para sa kanya. Pasensya na po at natanong ko po yan. Naging malungkot po tuloy kayo lalo, ma'am. Ayos lang, naiintindihan ko naman yon. Nakangiti pa rin sabi ni Josie. Mabait na bata si Raya. Naging malapit nga agad ito kay Josie kahit pa yun pa lang ang unang beses na nagkita sila. Kahit na mahiyain, masaya pa rin itong kausap. Nang araw nga na yon ay umuwi siya sa bahay niya nang may ngiti sa kanyang labi. Napansin nga rin ni Darkon ang ngiti niyang yon at nagtataka kung ano bang meron at bakit daw mukhang masaya siya. May nakilala akong dalaga sa bahay ampunan na dinalaw ko kanina. Kasing edad siya ng anak ko. Napakaganda niya. At sa hindi ko malamang dahilan ay napakagaan din ang loob ko sa kanya. Kwento niya kay Darkon na nasa kanyang tabi at napapangiti rin dahil nakikita nito na nakangiti siya. Nag-usap kayo? Oo. Kaming magkausap sa loob ng ilang oras. For some reason, sobrang gumaan ang pakiramdam ko habang kausap ko siya. Para bang sadaling nawala ang lahat ng mga problema at iniisip ko. It's weird, diba? But it makes me happy. Ibinaling niya ang tingin niya kay Darkon. Tingin mo ay ano kayang dahilan at ganito na lang nararamdaman ko? Siguro dahil naaalala mo sa kanyang anak mo, lalo na't magkasing edad silang dalawa? Tumango naman si Josie. Siguro nga ay yun ang dahilan, kaya naman gumaan ang pakiramdam niya. Maliban kay Darkon na laging nandyan sa tabi niya para sa kanya, para pagaanin ang loob niya. Isa na rin si Raya sa mga nagpapasaya sa kanya sa ngayon. Palagi siyang binibisita sa bahay ampunan para makita si Raya at para makausap niya ito. Sister, alam niyo po bang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin pong nag-aampon kay Raya? Sabi po sa akin ng ibang mga nagtatrabaho ay matagal na raw po dito si Raya subalit wala pa rin daw pong may gustong mag-ampon sa kanya. Hindi naman napigilan ni Josie ang sarili na tanungin ng Mother Superior dahil curious talaga siya sa kung ano ang rason dahil mabait naman na bata si Raya. Sa totoo lang ay hindi rin namin alam, iha. Marami na nga may gustong ampunin siya noon pero sa tuwing nakikita nila siya sa personal ay bigla na lamang silang umaayaw. Sagot naman ng Mother Superior. Mas lalo lang tuloy siyang nagtaka dahil wala naman siyang nakikitang dahilan para ayawan nila si Raya. Sa mga mata niya, si Raya na siguro ang pinaka-perpektong anak na hihilingin ng mga magulang na maging anak. Ma'am, lumapit kay Josie ang tagapaglinis sa bahay ampunan. Tinatanong niyo po kung ano pong dahilan kung bakit wala pa rin pong may gustong umampon kay Raya, diba? Opo, Manang. Bakit po? Alam niyo po ba kung anong dahilan? Opo. At dahil po yan sa taglay niyang kagandahan. Po? Kunutoon niyang tanong. Ano naman pong kinalaman ng ganda niya para mag-back out ang mga nagbabalak na ampunin siya? Nag-aalala po kasi yung asawang babae na baka raw ay maakit ang mga asawa nila dahil sa taglay na ganda ni Raya. Ang alam ko po, yun po yung pinakadahilan ng lahat kung kaya ngayon, hinihintay na lang po ng pamunuan ng bahay ampunan na tumungtong siya sa tamang edad at papaalisin na daw siya dito sa bahay ampunan. Nakaramdam naman si Josie ng lungkot para kay Raya. Kaya naman pala ayaw na ayaw din ni Raya na tuwing pinupuna ng ibang mga bata ang kagandahan nito dahil iyon palang hadlang kaya hindi ito magkaroon ng pamilya na mag-aalaga at magmamahal dito. Bakit malungkot ka? Tanong ni Darkon na naupo sa tabi niya. Naawa lang ako kay Raya. Yung batang nasa ampunan? Bakit? Hanggang ngayon wala pa rin kasing may gustong ampunin siya. 3 taon na lang siya na pwedeng manatili doon sa bahay ampunan. At kapag wala pa rin may gustong umampun sa kanya, papaalisin na raw siya doon. Alam na alam naman ni Josie kung ang gaano kahirap ang buhay sa kalsada at wala siyang ibang masisilungan lalo na sa oras ng kalamidad. Danas na danas niya ang pangmamaliit ng mga tao dahil isa lamang siyang palaboy at yun ang ayaw ni Josie na maranasan din ni Raya. Balak mo bang ampunin na lang siya? Tanong ni Darkon.
Binaling niya ang kanyang tingin kay Darkon tsaka marahan siyang tumango. Naisip ko na rin yang tungkol dyan eh. At alam ko na magiging magkasundo silang dalawa ng anak ko kapag nahanap ko na siya. Eh kung yan ang makakapagpapasaya sa'yo at mawawala sa pag-aalala mo para sa kanya, sa tingin ko yun ang tama mong gawin. Ngunit hindi niya agad naasikaso ang tungkol sa plano niyang ampunin na lang si Raya nang dumating ang mga taong binayaran niya para hanapin ang anak niya at sinabi na may kamag-anak daw ang mag-asawang umampon sa anak niya na may alam naman kung nasaan na ngayon ang kanyang anak. Subalit sasabihin lang daw ng mga ito sa kanya ang kinaroroonan ng anak niya kung magbabayad siya ng 10 milyon. Masyadong malaki ang halaga na hiningi nila sa kanila ng kapatid na mag-asawang Hudson. Ganun pa man ay nakahanda siyang magbayad ng malaking halaga para lamang mahanap nila ang anak niya. Ngayon hawak niya ng halaga ng hinihingi niya. Sabihin niya sa amin kung saan niyo dinalang anak ko. Sabi ni Josie sa mag-asawa na parehong nakangisi habang nagbibilang ng pera sa kulay itim na bag na may lamang 10 milyon. Oo naman, sasabihin namin sa inyo kung nasan siya. Ngumisi sa kanila ang lalaki. Ang anak niyo ay pinamigay na namin sa bahay ampunan as a St. Joseph House for Abandoned Children. Hindi lang namin alam kung may kumupkup na ba na bagong pamilya sa kanya o wala hanggang ngayon. Ay wala rin kaming pakialam sa kanya dahil mala siya sa pamilya namin. Bigla siya nakaramdam ng kaba dahil ang bahay ampunan na nabanggit nito ay ang bahay ampunan na madalas niyang bisitahin. Ang bahay ampunan kung nasaan si Altaraya. Anong pangalan? Anong pinangalan nila sa anak ko? Sandaling nag-isip ang lalaki. Altaraya yata kung di ako nagkakamali sapagkat nada ko yun ang ibinigay na pangalan sa kanya nila kuya. At tuluyan nang bumuhos ang luha sa mga mata niya nang banggitin nila ang pangalan ng kanyang anak. Niyakap niya si Darkon para pakalmahin siya. Ang anak niyang matagal niya nang hinahanap. Ang anak na matagal niya nang inaasahan na mahagkan ay walang iba kundi si Raya, na balak pa naman sana niyang ampunin at naging malapit na rin sa kanya. Dumating na nga ang mga pulisya at ilang sandali lang para hulihin ang kapatid ng mag-asawang Hudson dahil ang mga ito raw palang nasa likod ng panloloob ng mansyon ng mag-asawa noon. Ilang taon na nagtago at saka lang nagpakita nung naubos na ang kayamanan na ninakaw nila mula sa mag-asawang Hudson. Samantalang wala naman silang sinayang na panahon, kaagad silang nagtungo ni Darkon sa bahay ampunan kung saan ang anak niya at habang nasa biyahe ay hindi niya maipaliwanag ang kaba at excitement na nararamdaman niya. Sobrang masaya siya dahil natagpuan na ang anak niya at makakasama niya ito matapos ang 15 taon na sila'y nagkawalay. Ngunit hindi naman maalis kay Josie ang pag-aalala at kaba na hindi niya malaman kung ano ang dahilan. Nasaan na po si Raya? Kaagad na tanong ni Josie sa Mother Superior. Wala na siya. Kahapon nung ay kinuha na siya ng bago niyang pamilya. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? May umampon na sa kanya kahapon. Pakiramdam ni Josie ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Ano pong pangalan ng umampon sa kanya? Hindi naman pwedeng i-disclose ang mga information ng mga nag-aampon ng bata mula sa bahay ampunan. Pero kailangan ko po siyang mabawi sa kanila. Kailangan ko pong mabawi ang anak ko. Natigilan at nagulat ang madre dahil sa kanyang sinabi. Anak mo si Raya? Opo, siya pong nawawala kong anak. Siya pong matagal kong hinahanap na kaya parang awa niyo na sabihin niyo po sa akin kung sinong umampon sa kanya. Mabuti na lang at ibinigay din nila sa kanya ang pangalan at address ng mga umampon sa anak niya. Pinuntahan nila yan ni Darkon at ang address na iniwan ng mga ampon kay Raya. Sa isang malaking mansyon sila dinala nito. Hindi na makapaghintay na makita at mayakap ang anak niya kaya pagdating nila sa mansyon ay sunod-sunod ang pag-doorbell nila. Isang matandang kasambahay ang kanilang nadatnan. Binuksan sila ng gate at pinapasok. Miss, sino kayo? Anong kailangan nyo? Nagtataka na tanong sa kanila ng matanda. Dito po ba nakatira si Diego Salvador at Rose Salvador? Tanong ni Josie. Eh hindi po, bakit po? Nagtataka na nagkatinginan silang dalawa ni Darkon.
Pero ito po kasi yung address na binigay nila doon sa bahay ampunan. Ay matagal na po ako nagtatrabaho sa mansyon na to at kilalang kilala ko po ang may-ari ng mansyon. Ilang dekada na ho ako dito kaya alam ko na hindi Diego at Rose ang kanilang mga pangalan. At wala rin po sila sa bansa ngayon, matagal na panahon na po mula nung sa Amerika na sila nanirahang mag-asawa. Kung ganun ay peking address ang binigay nila sa bahay ampunan? Tanong ni Darko na nabigla rin. Bagsak ang balikat na umalis sila sa mansyon. Ngayon ay hindi na nila alam kung saan ba nila hahanapin ang anak niya. At tiyak din si Josie na hindi mabuting tao ang umampon sa anak niya. Hindi tuloy maalis sa isip niya na mag-alala sa kanya. Huwag ka masyadong mag-alala, Josie. Alam kong ligtas ang anak mo kung saan man siya ngayon. Tutulungan kitang hanapin siya. Pangako ni Darkon bago siya niyakap ng mahigpit. Sa mga bisig nito ay naiyak na siya ng tuluyan habang iniisip ang mga posibilidad. Humingi sila ng tulong sa mga otoridad para mas madali nilang mahanap ang anak niya. Nagbigay na rin siya ng malaking halaga na pera bilang pabuya kung sino man ang makakapagsabi sa kabila kung saan ang anak niya. Tiyak kasi siya na mas marami ang maghahanap kapag may malaking reward. Wala naman siyang pakialam kung maubos man ang lahat ng yaman at pera niya. Gagawin niya ang lahat para lamang mahanap niya ang anak niya. After all, ang anak niya naman ang dahilan kung bakit sila nagsusumikap sa buhay. Nag-hire siya ng mga magagaling na tao para mahanap ang sinasabing nag-ampon sa anak niya. Tumulong din si Darko na makipag-ugnayan na sa mga special force ng government. Ma'am, base po sa aming pag-iimbestiga, ay peking pangalan din po ang ginamit nila. At maaaring ang mga kumuha sa anak mo ay miyembro ng isang malaking sindikato. Sa panahon ngayon ay hindi na madali ang magpeke sa kanilang mga pagkakakilanlan, lalo na't sa pag-ampon ng bata. Kaya sigurado ako na may malaki silang koneksyon sa malaking sindikato. Mas lalo lamang silang nanlumo dahil doon. Kung miyembro nga ng isang malaking sindikato ang kumuha sa anak niya, mas lalong nasa panganib ang buhay ngayon ni Raya at baka kung anong masamang bagay na ang ginawa nila sa anak niya. Sa kabilang banda sa isang madilim na bahagi ng isang malaking gusali, isang binata ang buong lakas na nakipaglaban sa tatlong malalaking tao na nagtangkang pansamantalahan ang isang walang kalaban-labang dalaga. Ang dalaga naman ay nanginginig sa takot at umiiyak habang nagtatago sa isang sulok. Ngunit sa kabila ng panganib, ginawa ng binata ang lahat upang protektahan siya. Sa kabila ng mas maliit na pangangatawan ng binata, hindi ito nagpatinag at binigay ang buong lakas upang protektahan ng dalaga mula sa kapahamakan. Ramdam ng binata ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, habang ang mga kamao niya naman ay paulit-ulit na sumasapol sa mga lalaki. Sa kabila ng pagod at hirap, hindi siya tumigil, dahil hindi maaaring magtagumpay ang mga lalaki sa kanilang masamang plano sa isang walang kalaban-laban na dalaga. Matapos mapabagsak ang tatlong lalaki, mabilis na lumapit ang binata kay Raya. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at sa malumanay ngunit seryosong tono ay sinabi, "Tumayo ka na. Kailangan mong sumama sa akin. Kung mahuhuli ka nila, ibibigay ka nila sa matandang lalaki na gustong pagsamantalahan ka." Ramdam ni Raya ang bigat ng sitwasyon sa boses ng binata, kaya agad naman siyang sumunod. Kahit pa nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod sa takot. Tumango na rin si Raya at agad na nilingon ng mga lalaking tumayo. Napansin din ito ng binata kaya't mabilis siyang hinila nito at tumakbo silang dalawa palayo. Hindi sila tumigil hanggang sa matagpuan nila ang isang ligtas na lugar sa likod ng mga patong-patong na sako na may kung anong laman. Kapwa sila humihingal habang nagtatago. Umaasang hindi sila masusundan ng mga lalaking kanina lang ay muntik nang makapanakit kay Raya. Makakatakas na ba tayo mula sa kanila? Natatakot na tanong ni Raya sa binata na hawak-hawak ngayon ang isang kamay niya. Gustuhin ko man ngunit hindi tayo makakaalis sa kanila ng ganun-ganun lang. Pinigilan ko lamang sila sa kanilang mga masamang balak sa'yo. Mas maraming bantay sa labas at lahat sila ay may hawak na mahahabang baril. Kung aalis tayo, ay mas lalong mailalagay sa panganib ang buhay natin. Ibabalik lang kita sa kulungan kung saan kanila kinuha noon. Doon kahit papaano ay ligtas ka. Sagot ng binata at nang masigurado nila na hindi na babalik ang mga lalaki,
Umalis na sila sa kanilang pinagtataguan. Katulad nga ng sinabi ng binata, bumalik sila sa kulungan kung saan naroon ng ibang mga bata na labis din na nag-alala para kay Raya. Salamat sa pagtulong sa akin. Alam ko na ikaw rin ang may gawa nung nangyari kahapon para hindi matuloy ang masama nilang balak na ibigay ako sa matandang lalaki. Sabi ni Raya sa binata na naupo naman sa tabi niya. Kahapon ay muntik na rin siyang pagsamantalahan ng isang matandang lalaki. Ngunit bigla na lang itong nawala ng ulirat matapos nitong mapainom ang wine. Ngayon ay sigurado si Raya na may alam ang binata sa nangyayari kung kaya'y labis-labis ang pasasalamat niya. Walang anuman. Tipid na sagot naman ng binata na nakahawak sa gilid ng labi para punasan ng dugo ng labi matapos ang matapang nitong pakikipaglaban sa mga lalaki kanina. Ako nga pala si Altaraya. Raya na lang itawag mo sa akin. Ikaw, anong pangalan mo? Sandali siya nitong tiningnan bago sumagot. Diablos. Diablos? As in yung Diablo, yung demonyo? Oo. Yun talaga yung pangalan mo? Oo. Nagtataka naman na nagtanong ulit si Raya. Ha? Eh bakit naman ganun ang pangalan mo? Dahil bunga ako ng panggagahasa. Ang tawag sa aking ina sa taong gumahasa sa kanya na aking ama ay Diablo. Kaya yun na rin ang pinangalan niya sa akin. Napatango siya at nakaramdam ng awa sa binata. Ganun ba? Pasensya na sa pagtanong ko ah. Eh, paano ka nga pala napunta dito? Wala ka na rin bang pamilya? Huminga ito ng malalim at isinandal ang ulo sa pader kung saan sila nakahilig. Meron. Buhay pa naman ang aking ina pero ibinenta niya ako dito nung 13 taong gulang pa lamang ako. Naging sex slave ako ng baklang pinagbentahan niya sa akin. Nang magsawa siya sa akin, tinapon niya ako dito. Hindi niya lubos ma-imagine ang buhay na pinagdaanan nito sa lugar na ito. Makikita sa mga mata ni Diablos ang galit, sakit at lungkot at iba pang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Nakakaawa ka naman pala. Napakasahol ng pinagdaanan mo. Ang nasabi naman ni Raya. Ngumisi si Diablos bago tumingin sa kanya. Lahat naman kami dito ay masahol ang pinagdaanan. Mas malala pa nga sa iba dahil hindi sila nakasurvive. Sa 3 taon na pananatili ko rito, marami na akong mga nasaksihan na kababuyan. Kaya ngayon na nandito ka, hindi ko hahayaan na maranasan mo kung anong naranasan ng iba pang mga nandito. Kung ganon, kahit papaano ay maswerte pa rin pala talaga siya dahil nandito na ito para protektahan siya at para hindi niya na maranasan kung ano man ang naranasan nilang lahat dito. Maswerte siya na nandito si Diablos na nakahandang ibuwis ang sariling kaligtasan para lamang matulungan siya. Salamat ha. Salamat kasi kahit hindi mo ako kilala, ay pinoprotektahan mo pa rin ako. Sabi niya. Kilala kita. Hindi ba Raya ang iyong pangalan? Oo nga, pero hindi mo pa rin ako kilala ng lubusan pero pinoprotektahan mo pa rin ako. Wika ni Raya. Babae ka at saka mukhang inosente pa. Bago siya nito pinasadahan ng tingin. Hindi mo dapat mararanasan ng mga ganong bagay. Ngumiti naman si Raya at muling nagpasalamat kay Diablos. Kahit ang ibang mga bata na nasa loob ng kulungan kasama nila ay pinasalamatan din ni Raya sa pag-aalala sa kanya. Eh, nasa na pala mga magulang mo? Maya-maya ay nagtanong ulit sa kanya si Diablos. Malungkot siyang umiling. Hindi ko alam eh. Sa bahay ampunan kasi ako lumaki. May mabait na mag-asawa umampon sa akin noon. Iniwan daw kasi ako ng tunay kong ina sa tapat ng gate ng bahay nila nung 2 araw pa lang siguro ang edad ko. Inampon nila ako kaso nang mag-7 taong gulang naman ako ay namatay naman ang mga umampon sa akin. Nilooban kasi ang mansyon nila at pinatay sila ng mga taong nanloob. Ayaw sa akin ng mga kamag-anak na mag-asawa na mag-ampon sa akin kaya dinala nila ako sa bahay ampunan. Doon ako lumaki. Kaso nagdalaga na lang ako ay wala pa rin may gusto na umampon sa akin. Ang dahilan nila, baka raw ako magustuhan ng mga asawa nila dahil sa itsura ko.
Hindi ko naman alam bakit ganun ang lagi nilang iniisip, kaya nga noong may mag-asawa na nag-decide na ampunin ako kahit sa edad kong to, naging sobrang masaya ako. Ang akala ko kasi ay tuluyan ang magbabagong buhay ko. Di ko naman alam na ganito pala ang lahat. Hinawakan ni Diablos ang isang kamay niya. Hindi mo dapat nararanasan ang lahat ng to. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, ay gagawin ko ang lahat para lang maprotektahan kita laban sa masama nilang mga plano sa'yo. Salamat, Diablos, ha. Tsaka nginitian niya ang binata na bahagya lamang na tumango. Samantala ay hindi pa rin tumitigil sila Josie at Darkon sa paghahanap sa anak niya. Nakipag-ugnayan na sila sa kanilang agency na maaaring makatulong sa kanila, ngunit lumipas ang isang linggo ay wala pa rin silang nahahanap na makakapagpaturo kung nasaan ang anak niya. May lead na ba kayo kung sino mga tao na umampon sa anak ko? Tanong ni Josie sa 3 lalaking kaharap niya. Wala pa rin po, ma'am. Pero hindi pa rin po kami tumitigil hanggang hindi namin sila nahahanap. Tugon ng lalaki. Parang awa niyo na. Gawin niyo ang lahat para mahanap sila sa lalong madaling panahon. Nang makaalis ang mga pulisya, dumating naman si Darkon. May lead ka na ba? Alam na bang mga tauhan mo kung nasaan ang anak ko? Tanong niya dito. Umaasa na sana ay may alam na ito. Wala pa rin. Pero nangihingi na rin ako ng tulong sa Special Force sa Germany. Tsaka kung matutulungan nila tayo na mahanap ang anak mo. Tumango naman si Josie at niyakap si Darkon. Maraming salamat, Darkon. Walang anuman. Huwag ka mag-alala. Sigurado ako na mahahanap na natin siya. Wala namang tigil na pinagdarasal ni Josie ang kaligtasan ng kanyang anak. Hinihiling niya sa may kapal na bigyan siya ng isa pang pagkakataon para makasama niya ang anak niya. Alam ni Josie na hindi siya naging isang mabuting ina noon dahil nagawa niyang iwan ang anak niya, ganun pa man ay umaasa siyang bibigyan siya ng Diyos ng isa pang chance para magpakaina sa kanyang anak. Balik sa malaking building kung saan nakakulong sina Raya at Diablos, palagi ring nagdasdasal si Raya na sana pagsikat ng araw ay ligtas na silang lahat at malayo na sa lugar na ito at sa mga masasamang tao na nagkidnap sa kanilang lahat. Ipinagdarasal ni Raya na sana ay dumating na ang araw at hindi na kailangang isakripisyo ang sarili nitong buhay para lang maprotektahan siya mula sa mga masasamang balak na gawin sa kanya. Tahimik sila nakaupo nang bigla na lang bumukas ang pinto at pumasok sa loob ang 2 lalaki kasunod ang isa pang lalaki na nakasuot ng sobrang formal na kasuotan. Siya po, si Rasimo. Siya ang pinakamaganda sa lahat ng bihag ngayon. Kaya tsaka ko na magugustuhan siya ng iyong ama kung siyang ipapadala natin sa kanya. Sabi ng isang lalaki doon sa lalaki na nakasuot naman ng formal na kasuotan na ang pangalan ay si Rasimo. Hindi sumagot si Rasimo at nananatiling nakatingin lang dito kay Raya na ang mga mata ay nangungusap habang nakatingin sa lalaki. Hindi naman mawari ni Raya ang mga emosyon na nakita niya sa mata ni Rasimo. Ngunit naroon ang gulat na para bang nakakita ito ng multo. Sir, siya na po bang ipapadala natin sa iyong ama? Tanong ng lalaki kay Rasimo. Hindi. Sumagot si Rasimo. Hindi siya magugustuhan ng aking ama. Humanap kayo ng ibang babae. Kung maaari, magbayad na lang kayo. Kahit magkano. Nagtataka man ay tumango ang lalaki. Masusunod po, sir. Ibinalik ni Rasimo ang tingin kay Raya na nananatili ring nakatingin sa lalaki. Si Diablos naman ay masamang nakatingin sa lalaki. Iniabot din ni Diablos ang kamay ni Raya para iparamdam dito na hindi ito nag-iisa. Napansin niyo ni Rasimo na hindi na napigil ang pagsupil ng ngisi sa mga labi. Anong pangalan mo? Tanong ni Rasimo sa dalagang puno na ng takot ang mga mata. Raya, nauutal na sagot niya. Siya bang iyong kasintahan? Kung sasabihin kong oo, anong gagawin mo? Matapang na tanong ni Diablos. Napangisi ulit si Rasimo. Masyado kang matapang, bata. Baka nakakalimutan mo na isang pitik ko lang sa daliri ko ay mamamatay na kayo ng nobya mo. Natatakot naman nagsalita si Raya. Huwag po, sir.
Huwag niyo po kami sasaktan. Gusto pa po naming mabuhay. Kung gano'n, ipagsabihan mo yung kasintahan mo, Iha. Dahil kapag napuno ako sa kanya, hindi ako magdadalawang isip na kalabitin ang gatilyo ng baril ko para bawian siya ng buhay. Banta ni Rasimo kaya napatango si Raya na puno pa rin ng takot ang mga mata. Hindi naman habang buhay mapoprotektahan siya ni Diablos, lalo pat mag-isa lang ito at maraming mga kalaban nila. Dumating na ang araw na pinakakatakutan ni Raya. Mismo ang si Mr. Rasimo na mismo ang kumuha sa kanya para ibigay siya sa matandang kliyente na nagbayad ng malaking halaga para lamang matikman siya ng isang gabi. Kahit pa ginawa na ni Diablos ang lahat ay hindi pa rin ito napigil ang masamang plano ni Rasimo. Sinaktan pa nga nito si Diablos hanggang sa hindi na nakakilos si Diablos dahil sa labis sa pananakit ng mga tauhan ni Rasimo. Parang awa niyo na po, sir. Huwag niyo pong ituloy ito. Maawa po kayo sa akin. Iyak na iyak si Raya habang hawak-hawak ng walang pusong si Rasimo ang isa niyang kamay at kinaladkad siya. Huwag kang maingay kung ayaw mong putulan kita ng dila. Malaking halaga ng binayad sa akin ng matanda. Kaya hindi pwede na hindi ka sumipat ngayong araw. Pagbabantaan ni Mr. Rasimo. Hindi na po ba talaga kayo maaawa sa akin, sir? Talaga po bang gagawin niyo ito para lamang sa pera? Umiiyak pang tanong ni Raya. Gaano po ba kayo kasamang tao, sir? Bakit niyo po ba ginagawang lahat ng to? Bakit napakawalang puso ninyo? Hindi na nakapagtimpi si Rasimo at marahas na hinawakan ang baba ni Raya. Huwag na huwag mong sasabihin ang mga katagang yan sa harap ko. Kung ayaw mo na tapusin ko ang buhay mo. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang kaysa maranasan ko ang lahat ng to. Kaya ano pang hinihintay niyo, sir? Tapusin niyo na lang ang buhay ko. Ngumisi naman si Mr. Rasimo. Iyan naman talagang gagawin ko. Pagkatapos kitang pakinabangan, ay papatayin na kita. Tulad ng iba kong mga biktima. Sa ngayon ay pagkakakitaan muna kita. Kinaladkad ulit siya ni Mr. Rasimo at ang nagawa na lamang ni Raya ay magdasal na sana ay hindi matupad kung ano man ang masamang binabalak ni Mr. Rasimo at tila narinig nga ng langit ang dasal niya dahil sunod-sunod na malakas sa putok ng baril ang kanyang narinig. Umalingaw-ngaw ang malakas sa putok sa establishmentong iyon. Nagkagulo ang mga tauhan ni Mr. Rasimo at maging ito ay nabigla rin sa nangyari. Sir, may dumating po ng mga special force ng gobyerno. May kasama silang special force galing Germany. Masyado po silang marami at malakas at agad nilang naubos ang bantay sa labas. Imporma ng isa sa mga tauhan ni Rasimo. Ano? Ang galit na sigaw ni Rasimo. Ano pang hinihintay niyo? Huwag na kayong tatanga-tanga riyan. Patayin niyo ang lahat ng dumating. Maraming salamat, Lord. Ang sabi ni Raya sa kanyang isipan dahil tunay nga na hindi sila pinabayaan ng Diyos. Dumating na magliligtas sa kanila at sa wakas ay makakalaya na sila mula sa mga taong ito. Lintik talaga. Paano nila natunto ng lugar natin? Galit na saad ni Rasimo na hawak-hawak pa rin ang kamay ni Raya. Ilang sandali pa ay pumasok na ang mga taga-special force at agad na nagpalitan ng bala si Rasimo at ang mga ito. Hindi naman binitawan ni Rasimo ang kamay ni Raya at nagtago ito sa likod ng isang lumang sasakyan. Ang kamay ni Raya ay nanginginig na humahawak sa tenga niya dahil sa sunod-sunod na malakas sa putok ng baril na kanyang narinig na halos ay bumingin na sa kanya. Lintik talaga! Sunod-sunod ang pagmumura ni Rasimo habang patuloy ito sa pakikipagpalitan ng bala. Buisit! Ang malakas din itong sabi ng isa na lang natirang bala sa baril na hawak nito. Huwag ka na makipagmatigas pa. Alam namin na naubos na yung bala mo. Ang mabuti pa ay lumabas ka na riyan at ibigay mo na sa amin ang bata dahil naghihintay na sa kanya ang pamilya niya. Sabi ng isa sa mga nasa special force. Mamamatay muna ako at ang batang to bago niyo ako mapapasuko. Sigaw naman ni Rasimo. Wala ka nang kasama, Mr. Rasimo. Naubos na namin silang lahat. Ikaw na lang ang tanging natitirang buhay. Wala na makakapagligtas pa sa'yo. Malakas na tumawa naman si Rasimo. Yun ang akala ninyo. Guguho muna ang mundo bago niya ako tuluyang mapabagsak. Hindi pa po ba kayo susuko, sir?
Lakas loob na tanong naman ni Raya kay Rasimo kung kaya napabaling ang atensyon nito sa kanya. Hindi pa naman po huli ang lahat para magbago. Sigurado po ako na hindi pa tuluyan na nakasarang pinto ng pagbabago para sa inyo. Para magbago kayo. Kung bibigyan niyo lamang po ng pagkakataon ng iyong sarili na magbago, alam ko po na mas magiging maayos ang buhay ninyo at hindi sa ganitong paraan kayo mabubuhay. Hindi na ako magbabago, bata. Ito na ang buhay na meron ako. At kahit ano pang gawin ko ay wala ng pagbabago. Hindi ako susuko sa mga otoridad at hayaan sila na matalo ako. Mamamatay muna ako bago nila mahawakan ang alinman sa parte ng katawan ko. Mariing sagot naman ni Rasimo. Nagkakamali po kayo riyan, sir. Sa mata ng Diyos ay nananatili po kayong mahalaga. Tumingin si Raya ng diretso sa mga mata nito, nakakulay ng abo niyang mga mata. May hindi mapangalan ng emosyon ang naglalaro sa mga mata nito. Kahit kailan ay hindi po naging ibang tingin sa inyo ng Diyos, sir. Nananatili po kayong may halaga sa Kanya. At kung bubuksan niyo lang po ang iyong puso't isipan para muli siyang tanggapin sa inyong buhay at para hayaan siya na ayusin ang iyong buhay, sigurado po ako na magkakaroon po ulit kayo ng purpose sa buhay, sir. Ngunit sa halip na maniwala sa kanyang sinabi, ay humalakhak ng sobrang lakas si Mr. Rasimo. Bago walang ano-ano, ay ginawa siya nitong hostage at lumabas sila sa kanilang pinagtataguan. Pakawalan mo ang batang yan, Rasimo. Mariin na sigaw ng isang enforcer. Pakakawalan ko ang batang to. Hahayaan ko siyang mabuhay. Pero ang kapalit niyan ay ang kalayaan ko. Kung hindi niyo ako pagbibigyan, ay ilalaan ko sa batang to natitirang bala ng baril ko. Sabi ni Rasimo at mas lalo pang humigpit ang pagkakasakal nito sa kanyang leeg. Tumulo naman ang mga luha na hinawakan ni Raya ang braso ni Rasimo na nakapulupot sa leeg niya. Umaasa siya na magbabago pa ang isip ni Rasimo at palalayain na siya nito. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para makapagdesisyon. Pagbilang ko ng 10 at wala pa rin kayong sagot, itinutok na ni Mr. Rasimo ang baril na hawak sa ulo ni Raya. Babaon ang bala ng baril ko sa ulo ng batang to. Kaya pumili kayo. Palalayain niyo ako at mabubuhay ang batang to? O mamamatay to sa harapan ninyo? Nagsimula na magbilang si Mr. Rasimo at mas lalo lamang natatakot si Raya. Nagtataka namang tiningnan ng enforcer at nag-uusap sa wikang hindi niya maunawaan. Nang umabot ng 9 bilang ni Mr. Rasimo, ipinikit na ni Raya ang mga mata niya. At tanda nang mamatay pero agad din siyang napamulat nang marinig niyang malakas at pamilyar na boses ng isang babae. Raya, anak! Umiiyak na tawag sa kanya ni Ma'am Josie. Pinigilan ito ng mga enforcer na lumapit sa kanila at patuloy ito sa pagpampumiglas. Kahit ang isa pang bagong dating na lalaki, pinigilan din ni Ma'am Josie na lumapit sa kanya dahil sa batid nito na masyado yung delikado. Josie? Ang gulat na saad ni Mr. Rasimo. Mas ipinagtaka naman ni Raya dahil paanong nagkakilala ang dalawa. Paanong ang pinakamabuting tao na nakilala ni Raya ay kilala ang pinakamasamang tao na nakadaupang palad ni Raya. Rasimo, maawa ka. Huwag mo gawin to. Maawa ka sa anak mo. Umiiyak na pakiusap ni Josie. Anak? Oo. Anak mo siya, Rasimo. Anak natin siya. Nagbungang panghalay mo sa akin noon. At ang batang naging bunga ay walang iba kundi si Raya. Ang batang balak mong patayin ngayon. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo, Josie. Hindi ko anak ang batang to. Pagalit na baliw ni Mr. Rasimo. Anak mo siya. Hindi ako nagsisinungaling sa harap mismo ng anak ko. Ikaw ang tunay niyang ama. Kasabay naman ang dahan-dahang pagluwag ng pagkakapulupot ng braso ni Mr. Rasimo sa leeg ni Raya, ay siya namang unti-unting panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang tunay niyang ina ay walang iba kundi si Ma'am Raya at ang kanyang ama ay ang taong naglagay sa kanya sa kapahamakan na ito. Ang taong nagbalak na ibenta siya sa kung kani-kaninong mga tao at plano pa siyang patayin kapalit ang sarili nitong kalayaan.
Tuluyan siyang binitawan ng kanyang ama na si Rasimo. Pero ang hawak nitong baril ay nananatiling nakatutok sa kanya. Nangungusap ang mga mata na tinignan ni Raya ang kanyang ina na patuloy pa rin sa pag-iyak. Tumakbo ka na, anak. Iyon ang huling sinabi ni Mr. Rasimo at kasabay nga ng pagtakbo ni Raya palapit sa kanyang tunay na ina ay ang malakas na manaputok ng baril dahil binaril na ni Rasimo ang sarili. Ang sarili nitong ulo. Oh, anak ko! Humagulhol si Josie nang mayakap siya nito ng sobrang higpit. You're safe now. Ligtas ka na, anak. Kumala si Raya sa yakap para tingnan ng kanyang ama na ngayon ay nakahandusay na, puno ng dugo at wala ng buhay. Sa kabila ng kasalanan ng kanyang ama, ay hindi niya naman maiwasan ng malungkot dahil hindi niya man lang naranasan na mahalin siya nito at hindi niya man lang ito nakasama ng matagal. Pero masaya na rin siya dahil kahit sa huling sandali ng buhay nito, ay natawag siya nitong anak. At nalaman din ito, tunay siya nitong anak. Ibinalik ni Raya ang kanyang tingin sa tunay niyang ina na inabot ang mukha at pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Huwag ka nang umiyak, ligtas ka na anak. Magkasama na ulit tayo. Bago siya nito muling niyakap ng mahigpit, sa gitna ng kanilang mainit na yakap ay naalala niya si Diablos. Lumayo siya sa kanyang ina at agad na hinanap ang mga mata niya kung nasaan si Diablos. Ma, si Diablos. Kailangan natin siyang mahanap. Kailangan kong makita si Diablos, ma. Baka kung ano nang masama nangyari sa kanya. Kailangan din niyang makaligtas. Iusap niya sa kanyang ina. Raya. Nang marinig ni Raya ang boses ni Diablos na tinawag ang kanyang pangalan, ay agad siyang lumingon. Nakita niya itong hawak-hawak ng dalawang enforcer. Bagaman puno ito ng pasa at dugo ay nakangiti pa rin ito sa kanya. Hindi naman na nagdalawang isip si Raya na takbuhin ang pagitan nilang dalawa at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Masaya akong ligtas ka, Diablos. Ako rin. Saan nito tinagod ang likod niya. Masaya akong walang nangyaring masama sa'yo. Si Josie naman rin napangiti habang nakatingin sa kanyang anak. Tiningnan niya si Darkon na lumapit sa kanyang tabi. Ngumiti sa kanya si Darkon sabay sabi, She's finally safe, my love. Niyakap niya ng mahigpit si Darkon. Thank you so much for everything, Darkon. Mabuti na lang at sakto naman ang pagdating nila kaya nagawa nilang iligtas ang kanyang anak. Kagabi kasi nakatanggap sila ng tawag mula sa Special Enforcement na alam nila kung nasaan ang anak niya. Kung kaya'y agad silang naganda sa pagsugod. Ngunit hindi niya inaasahan na ang tunay na ama ng anak niya ang nasa likod ng lahat ng ito. Ma, siya nga po pala si Diablos. Kaibigan ko siya. Siya po ang laging nagliligtas sa akin. Pakilala ni Raya sa lalaking niyakap nito kanina. At marahil ay wala na ngang masasaya pa kay Josie ngayon na narinig niya na ang tinawag siyang ma ng anak niyang sobrang tagal na panahon nang nawalay sa kanya. Ginitian ni Josie ang binata na may takot pa rin sa mga mata. Masaya ako makilala ka, Diablos. Maraming salamat sa pagbantay at laging pagligtas sa anak ko. Matapos ang lahat ng yon, lahat naman ng bata sa kanilang nasagip ay pinatingnan nila sa mga espesyalista dahil batid nila na malalalang trauma ang dinanas ng mga bata. Ang ilan sa mga batang natagpuan ay matagal nang hinahanap ng kanilang mga pamilya at ang iba naman ay ulilang lubos na pero may mga babait na pamilyang willing na ampunin sila. Samantala ang kawawang si Diablos ay matinding post-traumatic stress disorder ang tinanas dahil sa lahat ng karanasan at karahasan na nangyari sa kanila. Nanatili ito na nasa mental health facility para magpagaling. Nag-hire na rin si Darko ng mga magagaling na doktor para makatulong kay Diablos. Si Raya naman sa kabutihang palad ay wala namang ibang karanasan pero penatherapy na rin para naman makasigurado silang maayos lang ang anak niya. Lalo pa traumatic din ang pinagdaanan nito at nasaksihan nito kung paanong binawian ng buhay ang sarili nitong ama. Bago ang libing ni Rasimo ay nahuli na rin ang ama nito at iba pang sangkot sa illegal nitong negosyo dahil sa patong-patong na kasong isinampa, habang buhay naman na pagkakakulong ang kanilang naging hatol. Nakakaiyak naman po pala lahat ng pinagdaanan mo, Mama.
Mabuti na lang po at nalagpasan mo ang lahat ng yon. Mabuti na lang po at magkasama na po ulit tayo ngayon. Umiiyak na niyakap siya ni Raya. Sinabi niya sa kanyang anak kung anong tunay na dahilan at bakit nagawa niya na ipaampon ito noon at kung bakit niya ito iniwan. Kahit ang panggagahasa sa kanya ni Rasimo ay sinabi niya rin sa anak niya na hindi naman napigilan ng pagtulo ng luha. Patawarin mo si Mama kung hindi ako naging isang mabuting ina sa iyo, ha? Patawarin mo ako kung nagawa kitang ipamigay noon. Kumala si Raya sa yakap at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Ayos lang po yun, Mama. Hindi po ako galit sa inyo dahil naiintindihan ko naman po kung anong dahilan mo noon. Ang mahalaga po sa akin ngayon ay magkasama na tayo. At kahit kailan ay hindi na po tayo magkakahiwalay. Ngumiti at tumango si Josie. Maraming salamat, anak. Pangako, hindi na tayo magkakahiwalay pang muli. Muli silang nagyakapan at saktong dumating naman si Darkon na may dalang bulaklak para kay Josie. Tito Darkon! Masayang lumapit si Raya kay Darkon. Para po ba kay Mamang bulaklak na yan? Ngumiti naman at tumango si Darkon. Oo, para sa mama mo to. May dala rin akong cake para sa'yo. Yay! Kaagad naman kinuha ni Raya ang cake na dala ni Darkon. Maraming salamat po dito, Tito Darkon. Walang anuman. Ang paborito mong flavor na pili ko. Wow! Nagniningning naman sa tuwa ang mga mata na tiningnan ni Raya ang cake bago muling lumapit sa tabi niya. Mama, sagutin mo na po si Tito Darkon para lagi tayong may cake mula sa kanya at para maging isang masayang pamilya na po tayo. Magdadalawang buwan na rin na naniligaw sa kanya si Darkon at sa totoo lang ay gusto niya rin ito. Pinatunayan din kasi sa kanya sa kanilang dalawa ng anak niya kung gaano siya nitong kamahal. At tama nga ang anak niya, kailangan niya nang sagutin si Darkon para maging isang masayang pamilya na silang tatlo. Don't be pressured, nakahanda naman ako maghintay hanggang sa handa ka nang ibigay sa akin ang matamis mong oo. Sabi naman ni Darkon sabay kindot pa sa kanya. Si Raya naman ay tumakbo na papuntang kusina para kainin ang cake na dala ni Darkon pero tinara nito ang dalawang hiwa ng cake na dadalhin naman ito para kay Diablos na bibisitahin nila ngayong araw at para na rin malaman nila kung may improvement na ba sa kondisyon nito. Araw-araw nilang binibisita si Diablos sa facility dahil ayaw nilang maramdaman nito na mag-isa lang ito sa buhay. Hinayaan din ni Josie na maging malapit ang anak niya kay Diablos dahil alam niya na mabuting bata si Diablos at close na rin ang dalawa. Umaasa nga sila na sana ay mabilis ang pagaling ni Diablos para makapag-aral na ito dahil napag-usapan na rin nila ni Darkon na si Darkon ang nagpaaral kay Diablos at ang ibibigay nito kay Diablos ang lahat ng mga pangangailangan nito. Diablos, alam mo ba? Nakakuha ako ng mataas na marka sa pagsusulit namin kahapon. Masayang pagkwento ni Raya kay Diablos na napangiti naman habang nakikinig sa mga kwento niya. Masaya ako para sa iyo, Raya. Ako rin. Sana gumaling ka na agad para makapag-aral ka na rin katulad ko. Sabi ni Tito Darkon, siya raw ang magpapaaral sa iyo. Kaya kapag magaling ka na, at siya rin ang magpo-provide ng lahat-lahat ng pangangailangan mo. At kapag nakapagtapos ka na rin sa pag-aaral, ay ititrain ka nila mama na magtrabaho sa malaking kumpanya ni Tito Darkon. Isa kasi siyang CEO ng mga malaking kumpanya. Talaga? Hindi naman napigilan ni Diablos ang saya at excitement. Gagawin talaga nila yun? Oo naman. Mabait na tao si Tito Darkon kaya alam kong tutuparin niya lahat ng sinabi niya kaya sana'y gumaling ka na kaagad. Excited na ako para sa'yo, para sa future mo. Ako rin, excited na rin ako sa kung anong kahaharapin ko. Ilang araw lamang mula noon ay sinagot na ni Josie si Darkon at ang dalawa nga ay agad na nag-decide na magpakasal. Sa susunod naman na taon, dahil matagal na rin naman silang magkakalala kaya hindi na nila kailangan na umabot ng ilang taon pa bago magpakasal. 6 na buwan din ang kanilang hinintay bago tuluyang umayos ang kondisyon ni Diablos at nakapag-aral na rin ito. Kabila ng lahat ay nananatiling matatag ang pagkakaibigan ni Diablos at Raya.
Maliban kay Josie at Darkon, si Raya rin ang naging pinakamasaya nung ikinasal silang dalawa at agad nga itong humiling sa kanila ng dalawang kapatid. At ang gusto pa ni Raya ay kapatid na lalaki at babae raw para raw may makaaway ito at meron ding maging prinsesa. Mukhang magiging kawawa sa yung magiging kapatid mong lalaki, anak. Natatawa mo naman na sabi ni Darkon. Hindi naman po pa. Magiging swerte nga rin siya sa akin bilang ate. Kaso, mas magiging strict ako sa kapatid ko na babae. Pareho na silang natawa ni Darkon sa kanilang anak. Kabaligtaran naman ang sinabi ni Raya noong magkaroon ito ng kapatid na lalaki ay naging sobrang strict ito kay Zadur at sobrang mahal na mahal nito iyon. Noong nagdalawang taon na si Zadur ay nasundan nito at tulad nga ng hiling ni Raya, babae naman ang sumunod nitong kapatid. Pero kahit na may kapatid na itong babae ay nananatili pa rin pantay-pantay ang pag-aalaga at pagmamahal ni Raya sa dalawa nitong kapatid. Congratulations, Diablos! Masaya-masaya na sabi ni Raya na makababa na si Diablos mula sa entablado. Suot-suot ang kulay itim nitong toga. Hindi na nga naibigay pa ni Raya ang hawak na bulaklak kay Diablos dahil sa labis sa saya ay nayakap na nito ng mahigpit si Diablos. Salamat, Raya. Sabi ni Diablos na niyakap din pabalik si Raya bago tumingin sa kanilang dalawa ni Darkon. Kitang-kita sa mga mata ni Diablos ang labis na pasasalamat sa kanila. Maraming salamat din po, Ma'am Josie, Sir Darkon. Ngumiti sila bilang tugon at sobrang naging masaya rin para kay Diablos. Ngayon na nga ang araw ng graduation nito sa college at nakapagtapos ito bilang magna cum laude. Nag-take doon ng mga special exam si Diablos para ma-accelerate at hindi na kailangang dumaan ng high school at magdiretso college na at dahil nga sa natural na matalino si Diablos, naipasa nito ang lahat ng mga special exam na tinake nito. Kaya agad itong nakapag-aral sa kolehiyo at sobrang masayang-masaya rin silang lahat para kay Diablos. 4 years from now ay gagraduate na rin si Raya sa college at ngayon pa lang ay na-excite na sila sa mangyayaring iyon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!